niyo po ang David Hour para sa ating live panel discussion. Yes, Ma'am Jane, at bagong episode natin ito ngayong taon, at bilang pangunang episode natin, makakasama natin, Ma'am Jane, ang mga natatanging mga pinarangalang mga guro at administrator at mga kawani ng DepEd Cabanatuan City. Okay. Yan, Sir Alan, ay bilang pagsalubong natin sa bagong taon. Kaya't sasalubong natin bagong taon sa pamamagitan ng isang magandang balita. Kung saan natin pong kapili ngayon ang mga hinirang sa search for most outstanding teaching and non-teaching personnel para po sa katatapos na DepEd Education Week ng Division of Cabanatuan City. Ayun, pakilala na natin ang ating mga guests at syempre ang unang-una dyan ay ang outstanding principal. Walang iba kundi si Ma'am Edna P. Alvarez. Babati ng kaunti si Ma'am Edna. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito po sa ating studio, DWJJ. Una po ay binabati ko po ang aking pamilya na ngayon po ay nanonood at lalong-lalo na po ang aking mga kasamahang guro ng Obrero Elementary School. Gayon din po ang aming mga taga-community at mga batang taga-Obrero. Sa lahat po ng nanonood, binabati ko po kayong lahat ng Happy New Year. Okay, maraming salamat, Ma'am. Ngayon po ay kapiling din po natin. Kung niyo po mga natatandaan, mga kaibigan, last year, dahil kung nakaraang taon niya na December, in line nga po the celebration of DepEd Education Week, ay nagkaroon din po tayo ng kauna-unahang Division Congress of Action Researchers, kung saan ay may nahirang po tayong mga most outstanding researchers. At isa po sa ating bisita ngayon ay isa sa mga hinirang bilang most outstanding researchers, si Ma'am Lady Ann Bayan mula po sa Conrado C. Perez Senior Memorial Science High School. So, good evening po sa ating lahat po ng nanonood dito sa DWJJ ngayon, sa mga tao dito sa studio. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, binabati ko po ang aking husband, may sakit ngayon, si Nicolas Bayan, at ang aking pong anak, si Yulan. At mga kasamahan ko po sa Science High School, magandang gabi po sa inyong lahat. At Happy New Year po sa ating lahat. Ayun, so po ang ating outstanding researcher. Kasama rin po natin ang ating outstanding mathematics teacher po yan, sa secondary po yan. Walang iba po kundi si Ma'am Sara Pingol ng Mayapyap National High School. Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood. Andito po ako ngayon at nais ko po sanang batiin ang aking minamahal na asawa, si Crisanto Pingol. Gayon din po ang aking mga anak, si KJ, Vincent at si John Lloyd. Gayon din po binabati ko ang aking punong guro na si Dr. Mary Jane Ipurong, ang aking mga kasamahan sa Mayapyap National High School at ang mga mag-aaral ng aming paaralan. Muli po, magandang gabi. Thank you, Ma'am. Sir Alan, pag sinabing DepEd, hindi lang dyan yung teachers, kasama din dyan yung mga non-teaching personnel. Kaya pinarangalan din tayo, nagbigay din ng parangal ang Division of Cabanatuan City para sa mga non-teaching personnel, kung saan po ay hinirang bilang most outstanding non-teaching personnel. Ang isa sa ating mga bisita ngayon, wala pong iba, kundi si Ma'am Esther Pascual. Hello po, magandang gabi po sa atin lahat, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po dito sa DWJJ. Binabati ko po yung aking dalawang anak, po aking mister. At ganun din po, binabati ko din po si Dr. Maybe Eglar, Ma'am Bactol, Ma'am Emma Santos, at sa lahat po ng mga nandito po sa Division Office na kasamahan ko po na nanonood at nakikinig po dito sa DWJJ. Magandang gabi po. Binabati ko din po si Mayor J. Vergara and belated happy birthday po. Magandang gabi po at salamat po.
Ayun, nakilala po ninyo ang ating pong apat na mga bisita ngayong gabi, Ma'am Jen. Si Ma'am, naalala ko kasi yung si Ma'am Esther. No? Kasi nung bagong teacher pa lang tayo, no? Talaga si Ma'am Esther yung nag-a-assist sa mga bagong teacher at talagang napaka-patient niya. No? Naalala ko nga naman. At kaya niya, nakakatawa at si Ma'am ang ating outstanding na teaching personnel. Parang worth na talaga yun. Personal lang yun. Ayan, syempre Ma'am Jane, bago tayo umilalim sa ating mga usapan, tanong muna natin yung kanilang mga pakiramdam. Syempre. Ibigay na natin yung mga pang beauty pageant na question. Yung laging pagka-umpisa ng ating mga ng ating talakayan parang pang beauty pageant yung tanong natin. Bigay mo na, ikaw na. Pero sabi nga, kanina nag-uusap kami ng ating mga guests, magkwentuhan nga lang tayo para mainam. Ano yung pakiramdam, syempre Ma'am Jane? Hindi naman ito isang maliit lang na na parangal. Kasi pag sinabing outstanding ka sa buong kabanatuan, Division of Kabanatuan, this is something great. So ano yung pakiramdam? Baka naman ano ba ito ang tawag sa ayun, hindi, makapulot tayo ng magiging pakiramdam din natin, Ma'am Jane. Kapag sakali naman tayo ang maging isa sa kanila. Ayun. Siguro sa unahin ulit natin si Ma'am Alvarez, Ma'am, ang pakiramdam. At sa lahat po ng mga principal sa DepEd of Cabanatuan City, kayo po ang hinirang na outstanding principal. Naku, hindi ko alam ang sasabihin. Pero ang pakiramdam ko po ay talagang napaangat ako sa lupa. Hindi ko po alam kung paano nangyari na ako yung napili. Pero para po sa akin, basta po ang isang tao ginagawa ang kanyang trabaho nang hindi niya hinihintay ng kahit na sino ay siya ipapurihan o kaya ay siya ay bigyan ng kung ano-ano pa. Basta ginagawa niya yung trabaho niya dahil yon ay talagang trabaho niya. At yun ay minamahal niya yung kanyang trabaho, yun lang po ang aking alam na para makaangat tayo sa iba. Kasi unang-una, ako po kasi talagang ang akin lang natatandaan na bilang puhunan sa pagiging outstanding siguro ay yung pong hard work, dedication, and yung determination. Basta po ang isang tao, yung masipag, walang hinihintay na kapalit, ganon. Tapos yung kanyang mga ginagawa para sa kabutihan ng marami. Yun lang po. At Hindi naman umabot kayo sa cloud 9. Sa lupa. Hindi po. Basta po ang pakiramdam lang yun. Hindi naman po yung taong tumataas na sa kanyang kinalalagyan. Kundi yung pakiramdam lang ng tao na nakatanggap ng ganung award. Napakataas-taas na talaga ng pag-ano mo sa sarili mo na napakasaya-saya mo. Ganun lang po yun. Si Mama dahil talagang nararamdaman din natin. Yun lang po talaga ang pakiramdam ng isang kagaya namin. Pero po sa lahat-lahat ngayon, ang alam ko lang po, yung guidance din po ng poong may kapal sa lahat ng ginagawa. Yun lang po at maraming salamat. Pinag-uusapan na rin natin yung pakiramdam. Sige. Alamin naman natin kung ano pa rin yung pakiramdam ng ating mga outstanding teachers and non-teaching personnel. Ayan. Sa kanilang pagkakaparangal, sila pinarangalan bilang mga most outstanding sa dami ng mga guro at mga non-teaching personnel dito sa lungsod ng Cabanatuan. Si Ma'am Pinol? Para po sa akin kasi talaga po, magiging true lang ako sa aking naramdaman noong time po na yon na malaman ko na ako pala ang isa sa nahirang. Kasi hindi po talaga ako nag-expect na ako yon. Kasi alam ko naman, mga bigatin din talaga ang aking mga nakalaban. Isa nga po itong aking katabi. Pero po, yung time na narinig ko talaga na sinabi sa akin na ako nga daw, nayakap ako sa isa kong kasamahan. Nasabi ko, ay, thanks Lord. Isa sa blessing na talagang napakaganda na naging regalo sa akin ngayong taong ito. At sabi niyo nga po, ano ba ang naging na ako ay napili
para pong sa akin, siyempre medyo para pong naging proud ka dahil napili ka, imagine, in the whole division. Pero po yun, sabi ko, siguro isang naging puhunan ko po rito, sabi nga ni Ma'am Alvarez, yung dedication mo sa trabaho, yung responsibility and obligation na talaga namang ginagawa mo even though na hindi naman walang nagdidikta sa iyo, yun yung sarili mong willingness, your eagerness. Yun po, kaya ayun, yun po ang isang pakiramdam na masasabi ko talaga. Sige po, salamat. Napapahapiawan na nila Ma'am Jane, kung bakit sa tingin nila ay napili silang mga outstanding o katangi-tanging mga guro sa DepEd Cabanatuan City. Mamaya ay magsasabi pa sila, talagang specific na kanilang sa tingin nila ay naging edge nila. Pero ngayon, pakiramdaman muna tayo. Pakiramdaman, usapang pakiramdaman. Kay Ma'am, naman tayo? Kay Ma'am Bayan, ang isa sa mga outstanding researchers. Ma'am, ano lang po ang inyong pakiramdam? Siyempre, nung una talagang gulat. Kasi hindi mo naman ina-expect, parang sabi nga natin, di ba po na First Division Congress. So, nung opening program, sinabi ni Sir Glenn, out of 100 researches, namili si Ma'am Eclar ng top 5. So, sabi ko, parang napakahirap kapag Ma'am Eclar pa ang namili. Tapos, parang hirap na mapanalunan mo yung award na yun. So, nung matawag yung pangalan nung ating closing, talagang sobrang overwhelming. Kasi yung ginawa naman natin na yun, hindi naman actually tayo naghihintay ng prize after that. Ginagawa natin yun para sa benefit ng ating mga estudyante, pagmamahal sa ating mga estudyante. So, the fact na meron ka pang ganong award, icing to the cake, mas masarap yung cake ngayon. So, yun lang po yun. Ganun siya kasarap. Ganun sa kasarap sa pakiramdam. Kasama Ma'am Jane ni Ma'am sa high school, meron kang data pang nabanggit ni Ma'am. Oo. Actually, kasi sir, di ba nandun tayo nung during the Congress, at nasaksihan natin kung paanong talagang umani ng maraming questions. Sumagot ng maraming tanong si Ma'am. Kaya ng worth it, sabi nga, yung pagkakapanalo niya at yung mga katanungan na talagang sinagupan nung mga panahon na yun. Kasama niya nga sa outstanding researcher sa secondary, si Ma'am sa Honorato Siberes, si Arvin Flores ng Camtinio National High School. Ayan. Tapos sa administrator naman, si Sir Ever Samson. At sa elementary, Siyempre, narinig natin yung ating host. At saka si Sir June Bernabe, sa elementary level. Ayan. Yun. Dako naman po tayo kay Ma'am Esther. Ayan, kumusta naman ang pakiramdam ninyo? Ito po, siyempre po, nagulat din po ako kasi hindi ko din po inaasahan na mayroong yung ganitong outstanding na teaching kasi ngayon lang din po ito, 19 years na po ako ngayon sa DepEd. Ngayon lang po meron ito, yun lang po mga division na meron lang po kami yung sa namin dito sa division office lang na hindi po yung pangkalahatan. Kaya po, masaya po ako kasi po nung nakakaraan po kasi nung na-assign po ako sa records, then nag-retire po yung aming records officer, then naging OIC nga po ako. Andun po yung pag-ano ko po dun sa records, yung andun po yung pagmamahal ko po dun sa records na maayos, na mapaganda. Nung nakakaraan nga pong mga araw, mga buwan, parang natatanong ko sa sarili ko kasi po noon, kung uwi ako, 8 na ng gabi, yung holiday, pumapasok ako para lang maiayos ko, tsaka mapaganda yung records. Hindi naman po ako nag-file ng overtime, na COC. Naisip ko, ano kaya ako yung kakaano ko dito na ala naman akong pinapile. Mga sa ano po, nandun lang yung dedikasyon ko dun sa trabaho. Eto po, ngayon, meron nga pong ganyan. Parang nung pong makatanggap po ako ng ganitong award,
parang baga sa akin, nasagot po yung time ko na ito pala yung reward. Hindi naman po- Napakasa, na hindi ko po ina-expect. Hindi naman naitapon ni Ma'am yung mga papel yung nalaman niya. Sobrang Hindi naman, nag-isolate si Mama sa akin. Baka may high blood naman po sa inyo, wala naman. Wala naman. Yun. So, eto na, yung sinasabi ko, Sir Alan, na pang-tipipad siya sa alam naman po natin lahat tayo, kaya tayo, alam natin qualified tayo, kaya tayo nag-pass ng application para dyan sa most outstanding, and alam natin dedicated tayo. Aside from that dedication and everything, ano po sa palagay niyo yung naging edge ninyo? What made you outstanding? Aside from the sinabi yung mga Yes. dedication nila, Hard work. specific kumbaga yun. Si Ma'am Alvarez siguro ulit. Ma'am. First analyze. Ako, hindi ko kasi alam na sa ganitong paraan, makakakuha talaga kami ng mga awards, ganun. Kasi wala naman talaga nung araw na meron ganyan, na merong mga award na binibigay ang division sa mga nagagawa ng mga taong kagaya namin. Kaya lang talaga siguro na hindi man natin inaasahan, dumarating talaga sa buhay natin. Ang totoo niyan, 2 years from now, magre-retire na ako. Pero hindi ko rin inambisyon sana na makakuha rin ng award na ganyan. Kasi talagang basta sa akin, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Tapos, yung pinipilit ko na lahat ng ginagawa ko, yung to the best of my ability. Ayun Kasi na. sabi nila, kung daw ginagawa, dadaanan mo yung daan na to minsan lang. Nahit ni Ma'am yung yung ginagawa niya yung best niya. Siguro nga talaga, kumbaga, although lahat naman sasabihin na ginagawa yung best, yun talaga ang, kumbaga, naging edge ni Ma'am, kahit na 2 years na lang, pwede na siyang pa-budging, kumbaga, dahil 2 years na lang nga daw siya. Pero, tinan mo naman, naging outstanding pa si Ma'am. So, ibig sabihin, si Ma'am ang best of the best. Tama. Kasi lahat din ginawa ang best. So, ikaw ang best of the best. Ayun. Sana nga, ang masasabi ko lang, huwag na nating hihintayin ng kahit na sino na magbigay sa atin ng kahit na ano. Basta na binigyan tayo ng pagkakataon na malugar sa ganito. Kaya gawin natin lahat ng ating magagawa para sa ating mga eskwela, sa ating mga guro, sa community, at sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan lang tayo dadaan sa ating dinadaanan. Kaya ang masasabi ko, gawin natin lahat ang ating magagawa para maging kapakinabang sa lahat ng tao. Yun lamang po at salamat. At nag-iwan, Ma'am Jane, si Ma'am Alvarez ng magandang marka sa Yes. kanyang dinaanan. Ayan, napakadamdamin mo. Mga sinabi ni Ma'am. At isa sa mga remarkable accomplishment ni Ma'am, at nakita ko kasi, Obrero Elementary School. Di ba, Sir Alan, nung mga nakakaraang pagpuprogram natin dito sa Dapat Hour, naging panawagin natin ang Obrero Elementary Tama. School dahil isa sila sa nakakuha sa PBB. Tama. Ayan. So, ibig sabihin, talagang napaka-remarkable accomplishment ng Obrero Elementary School. Gusto ko lang po, Ayan. Ma'am, magdagdag. Isa yun sa naging, Ma'am? Doon po, Ma'am, sa panahon na nandun ako sa Obrero, twice po, Ma'am, kaming nag-top notcher. Tapos po, halos lahat ng mga teacher ko doon, 16 yun, 8 ang naipapromote kong master teacher. Maliban pa rin sa iba na naging, yung teacher 1 to teacher 3, gano'n. Tsaka sa physical aspect po ng school namin, makikita po ninyo kung gaano ito na-improve. Ayun. Parang gusto kong pumunta sa Obrero. Ayan. Anyway, hindi ko naman nakita Obrero before and so after. Pero parang masarap bumisita talaga sa Obrero. Punta naman tayo kay Ma'am Bingon. Ano Ma'am yung sa tingin nyo yung edge nyo
po, ma'am? Bukod po sa sinabi nyo kayo na dedication, specific po, ano po ang sabihin niyo? Para sir sa akin yung parang itong karangalan ng nakamit ko. Kasi sabi nga, yung tayo gumagawa ng wala tayong hinahantay na kapalit, so bilang isang guro, kasi sabi nga, ang profesyon ng pagiging guro, ito is a noblest profession na talagang hindi natin, yung pera, parang ala po. Pero yung tayo ay makapagbigay ng konting sa bata, dahil kumbaga tayo ang second parent na tumatayo. Sabi nga yung sa family, ang guro kasi minsan, ito yung sa mga eskwela natin, yung problema nila, hanggang bahay, dala natin kasama. Hindi katulad nung sa isang profesyon, sa opisina. Once na umalis ka sa opisina, parang free ka na sa lahat. Unlike in teaching, talagang dala-dala mo lahat ng gawain na yan. At pagka ikaw ay nakaka-receive ng magandang naipagkaloob mo sa isang mag-aaral, para bang kasama yung personal attachment natin sa kanila nandoon, aside sa yung talagang obligasyon natin na ginagawa sa kanila, minsan nagkukulang tayo sa family, tapos yung mga problema ng mga bata na yan kasama natin. At siguro, sabi ko nga, yung pagiging outstanding, hindi naman ito yung kumbaga nakamit mo maging reward sa'yo. Sabi ko, even na wala yung reward na to, siguro same pa rin ang aking gagawin. At maaari yung, kung nakamit ko man siguro ito, siguro talagang ando naman din yung puso mo sa mga bata. Nababanggit ni ma'am yung mga bata, ma'am Jane, ano? Kasi isa sa mga criteria, no, dun sa pagiging outstanding teacher ay yung achievement ng bata. Numero 1 yun. Kung sila ba ay nakakuha ng kung mga mag-aaral ba ay performing o hindi. Yes, sir. At sabi nga natin pinag-usapan ng EDGE, siguro may nakita yung mga, ano yung tawag sa panel, yung panel, ayan, kay ma'am, na best practice na kakaiba dun sa mga iba niyang kasama. Sa mga iba niyang mga contenders, sabihin natin contenders. Kasi pwede ba mag-cite kayo ng kahit isa doon sa mga best practices na masabi natin talagang ma-justify talagang kasi po, hindi po ba doon sa mga criteria na talagang nakapaloob doon, andun yung sa learnings, yung input niyan. Tapos kasama na rin po dito yung sa civic organization, sa community, your relation with the community. So, para din po kasi sa akin, hindi naman yung dahil lang sa may hinahangad ako na ito, may labanan for outstanding teacher, ko sa community, may feeding or may clean and green, etc. Actually po, noong time na year 2002 siguro, di po ba meron na tayong Teachers Congress, yung pong time na yon, alam ko, hindi ko yun, ipinupos ako ng aking principal, pero sabi ko, ma'am, I am not ready dahil wala naman po hindi po ako ganun ka-active pa. And then later, nung time na yon, talaga naman pong sa aming barangay, ayun, medyo talagang inanukot sa kanila yung relation dahil nakita ko, may mga bata rin po kami doon na yung pang sa daycare. So nakita ko na nag-ask ako sa aming kapitan para mag-feeding program. And then katuwa naman niya. Tapos nung time na una ko pong ginawa ito, sabi ko, ang sarap pala ng feelings ng eto yung mga bata na pasaya mo. So siguro po isa yun sa naging isang tulong para sa akin.
At sa amin naman pong mga eskwela, academically, yung bang alam naman po natin ngayon, nowadays, ando na tayo sa modern age, yung computer age na yung bang pagtuturo noong araw, yung traditional method, chalk and board, yan po ang kasama lang natin. Pero ngayon po, hindi po tayo pwede na sa ganong sistema. Ang bata, talagang tutulugan ka. Parang boring. Yung ginawa para ma-break po yun. So, para pong, siyempre, hanap ka ng kung paano mo rin i-update ang iyong sarili. Para noon, updated ka sa kung ano ba ngayon ng kabataan at ano ba ikaw, yung pagtuturo mo ba, saan ba bibilhin niya ng bata para talagang ma-motivate mo sila. So, ayun po, yung like for example, in mathematics, alam natin, yung negative attitude ng mga bata sa mathematics talagang nandoon po. More ang percentage yan. Pero, ginagamitan ko po yan na kailangan gawin mong yung mathematics maging fun for them. Nakakatawa yung mga sinasabi ni Mama, no? Siguro. Napakadami nung kanyang ginagawa. Minsan mag-sit-in tayo sa math class ni Mama, no? Gusto ko sabihin kay Mama, gusto ko mag-bad team. Hindi lang mga bata ang may negative attitude towards math. Kahit na minsan mga matatanda. Hindi naman kasama doon. Anyway, dapat tayo kay, thank you Ma'am Bingol, dapat tayo kay Ma'am Bayan, ano? So, hindi ko na, yung bang research Ma'am ay nakatulong sa inyo bilang edge nyo Ma'am? Ay, syempre nga pala. Dahil si Mama isang outstanding researcher, din talaga ang pinaka na ano ni Mama. So, tanongin ko si Ma'am ngayon, kung ano yung ine-expect naman sa kanya ng kanyang head o ng kanyang mga co-teacher for her being an outstanding researcher. Ano may expect nila sa inyo? Siguro buti na lang lumiko na itanong. Anyway, siguro yung may expect ng ating mga head natin na administration, faculty and staff pa din. Upon winning talaga. Hindi, doon sa pagkakapanalo bilang outstanding researchers, syempre, we do not stop there. Hindi naman kasi tayo may award na ako, okay na yun. Hindi naman kasi ganun. Kasi actually, sabi ko nga, hindi naman natin ginagawa yung mga bagay na yun para magkaroon ng award, para maka-ani ng puntos. Ginagawa natin yun, mga bagay na yun, para sa pagmamahal dun sa mga bata. Yun naman kasi yung number one thing dun. And yung mga balik nun, added na lang yun. So, ano yung may expect ngayon? So, syempre, mas naging inspirado kang gumawa ulit at mag-isip pa ng mga paraan paano mo uplift yung academic performance ng mga bata mo. And actually, minsan hindi naman talaga sa academic performance lang tayo nakafocus bilang mga teachers. Nandun din tayo dun sa values na na-integrate natin, yung values na na-involve natin, na ibibigay natin dun sa mga bata. So, kahit being a mathematics teacher, ayan, sabi nga ni Ma'am kanina, maglalaman naman kanina. Pero, being a mathematics teacher, hindi lang naman doon ka lang sa x plus x, x times x. So, hindi lang naman sa ganun yun. Dapat pag-alis ng bata sa'yo na ano ba yung virtue na natutunan niya beneath that x plus x. So, yung mga tipong mga ganung bagay, kaya tayo gumagawa lang yung mga action research, yung mga simpleng research na yun, gumagawa lang tayo ng paraan paano natin may tuturo sa kanila sa simpleng paraan, may tataas nila natin yung level, yung academic level nila, but at the same time, tinuturuan natin sila ng magandang asset. So, yun. At syempre, expect na ng mga gustong, syempre, ng kanyang professional advice, pwede si Ma'am, para naman may guide din yung ibang gustong improve yung kalagayan ng kanilang mga estudyante. Syempre po, ayan. Tsaka very open din naman po tayo, di ba? So, doon sa mga nagtatanong, very open po tayo. Laging yun dapat. Okay. Ngayon naman, tanong natin si Ma'am Esther. After having a chance as one of the most outstanding non-teaching personnel, kumusta po kayo? I mean, ito po ba naging challenge or inspiration sa inyo? Opo, bali, sa ano ko po kasi siguro, ako po kasi nandun po yung willingness kong tumulong sa aming
division, kung saan po ako kinakailangan nila yung tulong ko, katulad po nung nandun ako sa records, kung kailangan po ng tulong ko sa personnel. Nandun po yung willingness ko na tumulong para po sa aayos po at ikagaganda po ng palakad po ng aming division. Nakakatawa, Ma'am Kasi. Nakakatawa kanina yung sabi ni Ma'am na nasagot yung kanyang tanong na bakit niya ba ginagawa ito overtime siya na overtime sana yung iba din ganun din yung mapag-iisip katulad nung kay Ma'am Esther. So, yung tanong natin kaya, kasi di ba, pag ganyan na hihirang ka, magkaroon ka ng award, they expect more from you, yung mga, mag-expect sila ng mas marami. Masaya. So, yung tanong ko, challenge or inspiration? Ano po? Pili lang, Yes. Ano po, para po sa akin, itutuloy ko lang po siguro yung nag-iisip pa rin po ako na maayos ko po yung aming records na kahit po hindi ako, sa bagay po kahit hindi naman po ako nakatanggap ng ganun din naman po yung nasa isip ko yung ano po kasi yung dedikasyon ko sa trabaho, yung maayos ko po talaga yung ating mga file, yung ating mga kaguruan. Ganun din po yung buong division. Yun. Kung sa mga bagong teacher, hindi niyo po nakikita, sa records na po siya, pagtungaw niyo sa bintana sa katabi ng ATM machine, si Ma'am Esther. At saka, ang ganda nga ng ng ayos ng records. Makikita mo talaga. May systematic na. Parang hindi ba dati? Hindi kasi. May kulay-kulay lang po. Nagkakulay lang naman. So, yun ay dahil kayo, Master, ano po? Tulong-tulong naman sila. Anyway, dako tayo ulit sa huling katanungan natin sa ating mga guests. Siyempre, Ma'am Jane, meron din silang mga pwedeng ibigay na tips. Siyempre, ang award na ito ay sa tingin ko ay taon-taon nang ibibigay at lagi nang gaganapin. Hanggang sa malahat ay ma-awardan na. Hindi naman siguro. Ano yung mga simple lang po, na mga pananalita, mga tips po, at kung kayo nyo dinedicate ito yung parangal. Ayan. Mama Balas. Si Ma'am. Para po sa akin, kung tatanungin nyo ang mga tips para maging isang outstanding administrator, ito po siguro para sa akin ay isang napakalaking inspirasyon. Kaya dapat kapag yun ang nag-i-inspire sa atin, dapat gawin natin lahat ang kaya natin para yung ating maging energetic sa paggagawa ng ating mga trabaho ay may kasama pang inspirasyon, lalo na tayong magiging masaya at lalo na nating pag-iibayuhin ang ating mga ginagawa na wala naman tayong hinihintay na kahit na ano para ibigay sa atin. Ang sa akin lang, basta yung trabaho natin na ibinigay sa atin, gawin natin ito ng higit pa sa inaasahan ng iba sa atin. Ayun, sabi ni Ma'am, be inspired. Inspiration. Kaya, pag ginagawa mo ito, be inspired. Kayo na nyo dinededicate ito. Itong inyong parangal. Ay, di sa pamilya ko, siyempre. Sa lahat ng mga relatives ko na kahit hindi naman nila inaasahan na ganun pala. Naku, alam mo ba, kung ako magkukwento sa iyo, hindi matatapos yung araw na to. Para kasi alam mo, Sila nanalo din naman. Oo. Para bang nanalo talaga kung saan Pero yun lang ang masasabi ko. Sa lahat po ng mga nag-aspire na magustong maging kagaya ng nasa amin, lahat may mga chance na makarating doon. Lahat may pagkakataon na makamit yun. Kanya lang po sana gawin natin ito na higit sa inaasahan sa atin. Ayun. So, dumako na po tayo kay Ma'am Pingol. Ma'am, tips po. Ay, sa sa tip, para po kasi sa akin, bilang ako po, isa sa nahirang, gano'n, Di, itong mga kasamahan ko, so para bang ikaw ay
yung maging inspired sila sa'yo. So parang bilang outstanding teacher ka, so para bang ang bigat nito na parang hindi ka na tamang gumawa na. Mali. Parang ganon, parang you serves as model. Parang ganon. Pero po sabi ko nga, yung sa tips, parang kasi basta itrato mo lang na bilang tao, at saka yung itrato mo with love, yung mga bata, ano po yun parang asa atin kung paano nating makakamit yung isang bagay na gusto natin. Para bang kung ano yung tama, lagi lang pong yun ng ating landasin. Ayun. Para pong ganun. Gusto ko yung sinabi mo na find a model, ano? Siyempre, kailangan meron tayong tinitingala na, gusto ko maging gano'n, gusto ko maging gano'n din, ano? Maganda rin po yung may hinahangaan ka na, parang gusto ko rin tahakin yung kanyang ginagawang mabuting bagay na yun. Pero sa isang banda, sir, parang kahirap na ano. Pag nakatatak sa'yo ito, para ba? Ayun, yung talagang maging modelo ka in all aspect. Baka gusto niyo po ibalik. Hindi naman po, siyempre. Kasi wala naman tayong babaguhin Kasi kaya tayo naging ganito. Siguro talaga ito kahit yun talagang para sa iyo dahil ikaw naman ay gumawa ng maayos sa iyong profesyon. At saka di pa ba, hindi na kayo mahirapan kasi sabi ko nga, ginawa natin yan ng nasa puso natin ginawa natin. So, hindi na masyadong mahirap dahil patuloy lang naman kayo gagawa. Itutuloy lang, ma'am, lalo. Mas pagyayabungin mo. Ayun. Ay, ma'am, yung inspiration pala, ma'am. Ay, siyempre, ito po, kasama ko ang aking buong family. Sa kanila ko po ito idinidedicate. Ayun. Sunod naman po. Si Ma'am Bayan. Sige, ma'am. Siguro tatlong bagay. Ayan. Tips talaga. Siguro number 1, continue to do good. So yun lang, hindi naman sinabing best, basta continue to do good. Okay? Pangalawa, never stop learning. Kasi hindi naman porke graduate na tayo, let's say, ng baccalaureate natin, graduate na tayo ng MA natin o doctoral natin, tapos na doon. So, never stop learning. Kasi ultimo sa 4 na sulok ng silid-aralan, kahit sa pinaka-batang estudyante natin, may matututunan at matututunan tayo. So, never stop learning. At pangatlo, be enthusiastic. Kasi pag yung enthusiasm kasi yun yung pinaka-fire natin dito sa ating profession. Actually, hindi nga ito profession kung tutuusin. So, be enthusiastic. So, yun lang. Alam kong very demanding talagang trabaho natin bilang mga guro. At minsan yung pagsusulat ng isang action research, minsan nakakabugnot kung iisipin mo. Pero, kung ang iisipin mo ay para dun sa ikabubuti ng mga mahal mong mga bata, kung sabi ko nga, kung enthusiastic ka dun sa ginagawa mo, andun yun, you will always find joy dun sa mga ginagawa mo. So kahit na alam mong loaded ka ng paperworks, kahit pa paano maisisingit at maisisingat natin to. So dahil sa pagmamahal dun sa craft natin. Ano yung kalimutan? Inspirasyon. Ayan, so syempre, dinededicate ko to dun sa aking better half na talaga namang siya din yung number 1 na nagpupush na bakit ginagawa ko to. Actually, paano ko to naisulat dahil din sa kanya. So katulong ko din siyang nag-edit dun sa aking action research. So may mga inputs din siya na binibigay para mas mapaganda mo yung papel. At yon, ang aking best friend, sobrang love na love ko, ayan, get well soon, Han, ayan, kay Mr. Nicolas Bayan. At syempre sa baby naming makulit, kay Yulan Nicolay. Ayun. Yung Jay. Ikaw ba? Ako siyempre naman sa lahat ng kawani ng DepEd Kabanatuansi. Ayan, Ma'am Jay. Ayun. At dumaan naman tayo kayo, Esther. Ano po yung may papayo ninyo sa mga katulad po ninyo ng mga non-teaching personnel, Nel, na nagnanais din po na makakamit ng katulad ninyo? Sundan yung yapa. Yes. Esther. Para po sa akin, may bibigay ko lang pong tips siguro ay yung ibigay lang po nila yung best nila sa kanilang, yung
ibinigay po sa kanilang tungkulin. Gawin po lang magalang, saka po yung, andun po yung willingness, lagi pong nakangiti. Yun po, dinededicate ko naman po ito sa sarili ko, tsaka po sa aking pamilya. Yung sinabi niyo, ano yung magalang? Ano kasi kahit sa offices ba, parang mga tao din na yung mga nakasimangot, tapos parang dami-dami nilang problema, pero dahil sa sinabi ni Ma'am na yan, meron pala talaga naman mga offices pa rin na mga ganang. Kasi madalas ako nakaka-encounter na hindi naman dito sa ibang opisina na kailangan pag ako na yung nakapila ako una yung talagang ngingiti tapos para hindi ka nila simangutan. Ayun lang. Nakatawa lang ang sabi ni Ma'am Esther. At asahan niyo po, pagpunta niyo po sa records, magalang po at talagang tayo ay syempre madaming inaasikaso doon si Ma'am, pero hindi nagpapadala sa stress ng trabaho ni Ma'am. Sa pagkwentuhan ng Jay. Masarap ang kwentuhan natin ngayon. At although wala tayong oras ng Jay, magpapaalam na tayo. Parang hindi smooth yung paalam. Parang ayaw po namin bumitaw sa kwentuhan. Ayan po ang ating po mga bisita ngayong gabi, ang mga outstanding teacher at non-teaching personnel po. At syempre ang ating outstanding researcher po ng DepEd Cabanatuan City. At sila po ay a-awardan sa regional, i-announce po sa i-award. Sila i-recognize, I should say, sa regional. At yan po ang galipunan ng ating mga bidahan at mga balita ngayong gabi sa edisyon ito ng DepEd Hour Today. Nakasama po natin ang ating mga piling po at ating sa ngalan po ng ating mga kabuuan sa DepEd Cabanatuan, sa ngalan po rin po ng ating School Solution Superintendent Dr. Nick Knott, ako po ang lingkod, Jane Bandera. Ano po si Alan Valdez, susunod ng programa ang Moments and Memories. No Moments and Memories ni Jay Kisha. Labing-apat na taong